Free tuition bill nilagdana ni Pangulong Rodrigo Duterte. Grupo ng mga kabataan nagbunyi. LTFRB pinabulaanan na sakop ng PAMI Insurance ang Uber. Bilang ng reklamo sa mga tiwaling pulis, umabot na sa mahigit 1,000. Attorney Larry Gadon, tuloy ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Prison guard na nahulihan ng shabu pinaiimbestigahan ni Secretary Aguirre. At huling batch ng on-ground auditionees nagpasiklab sa Baguio City. Magandang tanghali, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas na magbibigay ng libreng matrikula sa mga state colleges at universities sa bansa. Mula sa Pasay City, may report si Maki Libradilla live. Maki? Yes, Flor, tuloy na nga ang pagbibigay ng libreng matrikula sa mga qualified students sa mga state university at colleges at maging doon sa mga vocational schools sa bansa. Ito ang inanunsyo ni Deputy Executive Secretary Menardo Guevara dito sa briefing sa Conrad Hotel. Ayon kay Guevara, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act alas 9 ng gabi kahapon, kasunod ng pakikipagpulong sa kanyang economic advisors. Ayon kay Guevara, marami sa economic advisor ng Pangulo ang tumututol dito dahil wala umanong sapat na budget ang Pilipinas para dito. Batay sa pagtaya ng Department of Budget and Management, 100 billion pesos ang pondong kailangan para matustusan ito. Pero ayon kay Guevara, naniniwala daw si Pangulong Duterte na may malaki itong impact at may long-term effect ito sa pag-unlad ng Pilipinas. Paliwanag ni Guevara, kailangang ayusin ng Kongreso ang appropriation ng 2018 proposed budget para mapondohan ito. Floor? Maki Libradilla nagulat mula sa Pasay City. Nagdiwang naman ang mga grupo ng mga estudyante sa paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa free tuition law. Nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye. Yes, Ray. Lord Tagumpay, para sa mga grupo ng mga guro at estudyante ang pagkakapirma ng Pangulong Rodrigo Duterte sa free tuition sa mga SUC sa bansa. Nabawasan nila ang kanilang isipin kung saan kukunin ang pambayad sa matrikula at iba pang bayarin sa kanilang pag-aaral. Subalit, babantayan pa rin nila ang pagbabalangkas ng implementing rules and regulations, maging ang pondo na ilalaan ng pamahalaan. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, sampalaan niya ito sa mga economic managers ng Pangulo na tumututol sa pagsasabatas ng free tuition. Nasa 15 bilyong piso ang inisyal na kailangang pondo. Mayroon din dapat na ilaan na 10 bilyong piso para sa subsidiya naman sa mga pribadong kolehiyo at universidad. Sa nakaraang budget hearing sa Kamara, walang pondo na inilaan sa free tuition. Subalit ngayon, anya ay mapipilitan na pondohan na ito ng pamahalaan. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Sara Ilago, nasa 1.8 million ang mga estudyante na makikinabang dito. At ayon naman kay UP Chancellor Michael Tan, nasa 50,000 estudyante ang nag-aaral sa University of the Philippines sa buong bansa. Sa ngayon, anya, ay wala na rin babayaran maging ang mga mayayaman na nag-aaral sa UP. Flor? Ray Pelayo nagulat mula sa Quezon City. Magdaraos ng press conference si Customs Commissioner Nicanor Faeldon mamayang hapon para sagutin ang mga issue laban sa Bureau of Customs o BOC. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, Flor, mamaya ng alas 2 ng hapon muling haharap si Customs Commissioner Nicanor Faeldon sa media. Wala pang ideya kung ano ang mga babanggitin ni Commissioner Faeldon mamaya, ngunit inaasahan natin na sasagutin niya ang isyu kaugnay ng paghamon sa kanya na pangalanan ang mga personalidad o mga mambabatas na nais umanong impluwensyahan ang Promotion Board ng Bureau of Customs. Matatanda ang noong Miyerkules nagpatawag din ito ng press conference at binanggit niyang may mga opisyal na nais makialam sa pamunuan ng Bureau of Customs. Isa pa sa mga inaasahan nating sasagutin ni Commissioner Faeldon ay kung bakit sa Intel Unit nakalista
basta ang mga basketball players ng Kawanihan. Nauna na ring ipinahayag ni Commissioner Faeldon na hindi siya bababa sa kanyang pwesto hanggat hindi niya magagampanan o nagagampanan ang kanyang misyon na masugpo ang korupsyon sa Bureau of Customs. Aasahan din natin mamaya ang ilan pang detalyeng babanggitin ng Customs Chief sa progreso ng pagdinig sa naipuslit na 6.4 billion pesos na droga mula sa China na nasabat ng Bureau of Customs noong Mayo sa Valenzuela City. Floor, na sa mga nakalipas na panayam kay Commissioner Nicanor Faeldon, nabanggit nga niya na kumpiyansa siya na tiwala sa kanya ang Pangulo at hindi nga siya bababa sa pwesto, lalo na't katulong siya ng Pangulo sa pagsugpo sa isa sa pinakamalaking problema sa bansa, lalo na sa loob ng Kawanihan, ang korupsyon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Pinaimbestigahan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang prison guard na nahulihan ng mahigit 100 gramo ng shabu papasok sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Mula sa Maynila may report si Roderick Mendoza live. Roderick? Yes, Flor, magsasagawa na nga ng hiwalay na investigasyon ang NBI dito sa kaso ng isang gwardiya ng New Bilibid Prison na nahulihan ng nasa 100 gramo ng shabu kahapon ng umaga. Isang parallel investigation sa insidente ang iniutos ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kinilalang suspect na si Prison Guard 1 Ernesto Junglay Jr. na kasalukuyang nakakulong sa Muntinlupa City Police Station. Naharap ito sa kasong possession of illegal drugs. Nakuha sa suspect ang isang malaking plastic sachet na naglalaman ng shabu habang kinakapkapan ng tauhan ng PNP staff sa gate ng maximum security compound. Ayon pa kay Aguirre, hindi nila kukonsintihin ang pagkakamali ng kanilang mga tauhan. Tiniyak na din ng kalihim na maparurusahan ang ganitong mga gawain. Flor? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza. Nagulat mula sa Maynila. Pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang opisyal at may-ari ng mining companies sa bansa kahapon. Wala namang inilabas na ulat ang Malacanang kung ano ang kanilang napag-usapan sa pulong. Yan pa man sinasabing ipinakita ng Pangulo sa kanila ang updated narco list. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Duterte kay Moro National Liberation Front Founding Chair Nur Miswari. Wala rin detalye inilabas ang Malacanang sa naturang pulong. Nababahala na sa kanyang kaligtasan ng negosyante si Peter Lim dahil sa bintang na sangkot siya sa illegal drug trade sa bansa. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Humarap kahapon si Chinese-Filipino businessman na si Peter Lim sa media upang sagutin ang mga issue nang umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drugs trade. Mariing itinanggi ni Lim na isa siyang drug lord na babahala rin umano siya para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. What can I say about that? I'm scared about my life. Because of the false accusation, people might think it is true and it's not true. I've never been in that business. And I will never be in that business. Ibinunyag din ni Lim na may problema siya sa kalusugan dahil sa kidney failure. Ngunit nakahanda pa rin siyang harapin ang reklamong ibinabato laban sa kanya. It's just to face the subpoena that's been sent by the DOJ to receive it and answer whatever allegation. But I know it's fabricated. And we have to face the case. We have to face it. Because we will see what they have stated. Si Lim ang isa sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa kanyang narco list. Sinampahan ito ng kaso ng PNP-CIDG dahil sa umano'y pagkakasangkot ito sa illegal drug trade at inatasan kamakailan ng Department of Justice na dumalo sa preliminary investigation sa August 14 at 17. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Positibo sa powder burns sa isinagawang paraffin tests ang ilang nasuwi sa Ozamis City raid na kinabibilangan ni Mayor Reynaldo Parihinog Sr. Narito ang report ni Moon Hokson. Nanindigan ng PNP na nanlaban ng mga paruhinog sa nangyaring raid sa bahay nito sa Ozamis City. Na-autopsy na rin ang 8 sa 15 namatay kasama ang 4 na paruhinog. Tama ng bala at pampasabog ang kinamatay ng 8 individual ayon sa autopsy report. Nagpositibo rin sa gunpowder nitrate si Mayor Reynaldo Parihinog Sr. sa isinagawang paraffin test. Katunayan daw na hawak ng alkalde ang baril bago ito namatay. Ibig sabihin,
The firearm was near their body or their limb when fired, kaya nagkakaroon po siya ng gunpowder burns. Malaki ang magiging ambag ng paraffin test upang makita kung may irregularidad sa pagsisilbi ng search warrant sa mga paruhinog. It will show us that there was the firearms that were recovered in the premises were used. And there was a gun battle, there was exchange of gunfire, and it will reinforce na mayroon ho talagang nagpalitan ng putok kasi nandun po sa loob ng premises yung mga katawan na nag-positive sa gunpowder burns. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan sina Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at Chavez at ang kapatid na si Reynaldo Paruhinog Jr. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Batay sa resolusyon ng DOJ, may sapat na ebidensya upang kasuhan ang magkapatid na Vice Mayor Nova Princess Paruhinog e Chavez at Reynaldo Paruhinog Jr. Kasong illegal possession of firearms and ammunition at possession of dangerous drugs ang ihahain kay Vice Mayor Paruhinog e Chavez. Kaugnay ito ng nakuhang M16 rifle, magazine, mga bala, 10 plastic sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia sa raid sa kanyang bahay sa Barangay San Roque, Ozamis City noong nakaraang linggo. 3 counts ng illegal possession of firearms and ammunition naman, illegal possession of explosives at possession of dangerous drugs ang isasampang kaso kay Reynaldo Jr. Nakumpiska sa kanyang bahay sa Purok 2, Baybay, Barangay Santa Cruz, Ozamis City ang isang shotgun, isang Ingram submachine pistol, isang caliber 40 pistol, sari-saring bala at isang granada. Na-recover din sa kanyang bahay ang 9 na plastic sachet ng hinihinalang shabu at sari-saring drug paraphernalia. Parehong walang lisensya ang mga nakumpiskang baril sa magkapatid. Ayon sa DOJ, legal ang pag-aresto sa magkapatid dahil resulta ito ng pagsisilbi ng valid na search warrant. Katanggap-tanggap din umano ang dahilan ng PNP-CIDG sa pagkaantala ng inquest proceedings sa magkapatid. Isasampa ang mga kaso sa Regional Trial Court sa Ozamis City. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nagpahayag ng paghanga ang isa sa mga konsyal ng Ozamis City sa ipinakitang sinseridad sa tungkulin ni Police Chief Inspector Jovi Espinido. Ayon sa konsyal, dapat natularan ang ginawa ng Espinido na hindi nagpasuhol sa mga paruhinog. Narito report ni Weng Fernandez. Inamin ng isang opisyal ng Ozamis na sa ngayon ay talagang napilayan na ang kapangyarihan ng mga paruhinog sa kanilang lugar. Ayon kay Councilor Fritz Neil Balge, ang chairman ng Peace and Order ng lungsod, bago pa manapaslang si Mayor Reynaldo Paruhinog, mayroon ng hindi pagkakaunawaan ng alkalde sa hepe ng pulisya na si Police Chief Inspector Jovi Espinido. Hinangaan ni Balge ang ipinakitang sinseridad ni Espinido sa kanyang sinumpaang tungkulin. Being a loyal soldier of the President, we expect Chief Espinido to be like that. So, hindi na epektibo, ganon. He's a good example. Can be emulated by other leaders also and other agencies in the government. Inamin din ni Balge na totoo ang ilan sa mga inaakusa sa napaslang na alkalde. Dahil dito, nais umano niyang mabago ang imahe ng Ozamis City sa tulong ng bawat isang Ozamis noon. To my fellow Ozamis-nons, we should not dwell on the past. We should move on, help each other to make this city grow and be known for the glory should be known because of its goodness. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Ozamis City. Umabot na sa mahigit 1,000 ang mga reklamo na natanggap ng Counterintelligence Task Force laban sa mga tiwaling pulis. Nasa telepono si Mon Hokson para sa detalye ng ulat. Yes, Mon? Magandang tanghali, Ella. Patuloy na binavalidate ng Counterintelligence Task Force ang mahigit 1,000 reklamo na natanggap nila laban umano sa mga tiwaling pulis. Umabot na sa 1,122 ang mga pulis report sa CITF na umano'y sangkot sa mga illegal na gawain. Sa kasalukuyan, nasa 41 pulis na at 15 sibilyan ang naaresto ng CITF. Karamihan, mga kaso ng pangingikil. Mahigit 7,000 ang natanggap na report at reklamo ng CITF sa kanilang SMS hotline.
Subalit nasa mag-1,000 lamang ang may tuturing na police-related concern. Sa ulat na ito, nasa mag-1,000 na police personnel ang di umano'y sangkot sa iba't ibang katiwalian. Karamihan ng mga nai-report na pulis ay sangkot sa paglabag bilang protektor ng mga illegal na gawain, illegal na droga at extortion. Pinakamaraming pulis na naireklamo ay mula sa National Capital Region Police Office, sinusundan ng Calabarzon at Central Luzon. Ilan pa sa mga reklamo na natanggap ng CITF ay mga pulis sa sangkot sa illegal gambling, hulidap, physical injuries, illegal logging, hindi maipaliwanag na yaman, kidnapping, smuggling, gun running at iba pang tiwaling gawain. In ang latest, balik sa Ella. Maraming salamat, Mon Hoxon, live mula sa Camp Crame. Pinabulaanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pahayag ng kumpanyang Uber na sakop pa rin ito ng Passenger Accident Management Insurance Agency o PAMI. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. Magandang tanghali sa iyo, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Sinangkunin na ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamunuan ng Passenger Accident Management Insurance Agency o PAMI at natuklasan nga na hindi totoo ang naging payag kahapon ng kumpanyang Uber na covered ang kanilang mga pasahero ng PAMI. Sa pakikipag-ugnayan ng LTFRB sa PAMI, napag-alaman na hindi nasakop ng naturang insurance agency ang Uber. Simula pa noong July 26 nang mag-issue ng moratorium ang LTFRB sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay LTFRB board member at spokesperson Attorney Aileen Lizada, malinaw na nagsinungaling umano ang Uber sa harap ng mga senador kung saan sinabi pa nito na 100% na insured ang kanilang mga pasahero. Narito ang naging pahayag ni Attorney Aileen Lizada, ang tagapagsalita ng LTFRB. Profile that we are looking at, the accreditation of the peer. In so far, natuklasan na ahensya na sa ngayon ay miyembro na nga ang Uber ng UCCB General Auto Passenger Insurance kung saan mas limitado ang covered ng insurance ng mga pasahero kung ikukumpara sa PAMI. Patay nga sa mga impormasyong ibinahagi ng LTFRB, sinabi nito na hindi sakop ng insurance ngayon ang most mode of indemnity at ang all-risk package. Nangangahulugan na ito, Ella, na kung out of line ang isang pampumiling sasakyan o lasing at nakadroga ang driver na naging sanhi ng aksidente, walang anumang makukuhang bayad mula sa insurance ang isang pasaherong nagdamay, maliban na lamang kung nangyari ang aksidente nang walang anumang pananagutan ang driver. Kamakailan ipinatawag muli ng LTFRB ang kampo ng Uber matapos kaming matuklasan ang patuloy nitong pagtanggap at pag-activate ng mga bagong aplikasyon ng mga TNVS. Submitted for resolution na ang naturang kaso at hinihintay na lamang ang magiging hatol dito ng LTFRB. Ella? Maraming salamat, Joan Nano mula sa Quezon City. Pinagpatuloy ng Senado kahapon ang pagdinig sa mga issue kaugnay ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS gaya ng Grab at Uber. Sentro ng talakayan ang usapin sa pagkakaroon ng malinaw na regulasyon na makakasakop sa mga ito. Narito po ang report ni Nel Maribojo. Nais ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magkaroon ng definisyon ng Kongreso ng tinatawag na ride-sharing, ang oras na itinatagal dapat ng trabaho ng mga Transportation Network Vehicle Service Drivers sa kalsada at pananagutan ng mga Transportation Network Companies sa mga reklamo ng mga tumatangkilik dito. Gusto ring malinawan ng LTFRB kung ano ang estado ng TNVS, kung for hire ba o private at ang posibleng pag-identify dito sa kanilang plate number. Ang pataw na buwis sa mga kumpanya nito at ang issue sa paggamit ng private vehicle bilang public transport service. Ito ang mga puntong ipiniresinta ng LTFRB sa pagdinig kahapon ng Senado. How do we define them now, the TNCs? Are they or also common carriers because they are linking? So that is where we have a gray area, sir. Sa pagdinig, idinaing naman ng taxi industry ang umano'y hindi patas na polisiya. Kami required kami maglagay ng aircon sa pinto, na aircon na marking sa pinto, kahit na lahat ng auto di aircon na. Required kaming isulat sa body ng katawan, sa loob at sa labas, yung plate number ng auto kahit na may plate number na sa harap at sa likod. Ayon kay Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, nangako ang LTFRB na agad na reresolbahin ang ilang problema ng TNVS at taxi operators.
Sabi nila by September, yung mga hindi pa nabibigyan ng permit na Uber, Grab, mabibigyan na at papayagan din naman yung ating mga taxi drivers na umapela pagdating dun sa presyo ng kanilang pamasahe. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipasusubasta na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mahigit sa 100 mga sasakyan na matagal nang nakatenga at hindi kinukuha ng mga may-ari nito sa impounding area sa Pasig at Marikina City. Narito ang report ni Joan Nano. Halos mapupuno na ng mga sasakyan ang dalawang impounding area ng Metropolitan Manila Development Authority sa Ultra sa Pasig at Tumana sa Marikina City. Ito ang mga sasakyang nahuli ng MMDA sa kanilang mga anti-illegal parking at anti-quorum operations sa Metro Manila. Dahil dito sisimulan na ng MMDA ang pagsusubasta ng 153 impounded na mga sasakyan simula sa August 29. They're occupying space of our impounding area. So ngayon, nakita niyo naman yung relentless effort namin in conducting anti-illegal parking operations, anti-quorum, right? So, we have already filled up the impounding area. Sa ngayon ay ini-inventory na ang mga naturang sasakyan na halos 10 taon na nilang naka-impound at hindi na kinukuha ng may-ari. Based on our procedure, our disposal procedure, 6 months, pwede ka na ma-auction. But the thing is, ang auction procedure, matagal din. Ayon sa MMDA, may pagkakataon pa rin ang mga may-ari na makuha ang kanilang mga sasakyan bago ang mismong araw ng car auction. Ang lahat ng mga interesadong bidder ay kinakailangang magsumite ng letter of intent sa MMDA at maghanda ng 1,000 pisong processing fee. Para sa kumpletong listahan at impormasyon ng mga sasakyan na kasama sa mga ipasusubasta, maaaring bisitahin ang Facebook page ng MMDA. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Susunod, probisyon ng balikbayan boxes sa Customs Modernization and Tariff Act, posibleng amyendahan ayon kay Senator Angara. Ilang residente sa Santa Barbara Villas Subdivision sa Rizal lumikas dahil sa muling pagguho ng lupa. Pinagdausa ng ASEAN meetings paiilawan sa Iloilo City. Tuloy ang paghahain ni Attorney Larry Gadon ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng ulat. Grace. Lord, isinido pa rin si Attorney Larry Gadon na maghain ng impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Paliwanag ni Gadon na may 2 kongresista na siyang nakausap at handa umano mag-sponsor ng kanyang reklamo, kaya naman hindi niya pa agad ito na ihain sa Kamara noong Miyerkules. Kaya naman nais pa raw muna ng mga kongresista na makapagkalap ng 10 hanggang 20 pirma bago tuluyang ihain sa Kamara. Ang basihan ng isasampang impeachment complaint ng abogado ay ang hindi umano tamang deklarasyon ni Sereno ng kanyang mga pag-aari sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Lord? Grace Casin, nagulat mula sa Quezon City. Magsusulong ng amyenda si Senator Sonny Angara sa probisyon ng balikbayan boxes sakaling magmatigas ang Department of Finance sa interpretasyon nito sa batas. Narito ang report ni Nel Maribuho. Hindi sang-ayon si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sonny Angara sa interpretasyon ng Department of Finance sa ilang probisyon ng Customs Modernization and Tariff Act. Ito ang pahayag ng senador sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Base anya sa naging implementing rules and regulations sa probisyon ng duty and tax-free balikbayan boxes, nalimitahan lamang sa 150,000 pesos kada taon na halaga ng goods ang maaaring mai-exempt sa tax. Ang interpretasyon po ng Department of Finance is 1 beses mo lang pwedeng i-avail yan. Kung in-avail mo na 3 times, kailangan within the limit ka of 150,000, which is not the intention of the law. Nilinaw ng senador na ang tunay na intensyon ng batas ay payagan ng mga Filipino abroad na makapagpadala ng hanggang 150,000 pesos na halaga ng package sa 1 taon. Nangangahulugan anya ito na maaari silang magpadala ng hindi hihigit sa 450,000 pesos worth of goods yearly. Ayon sa senador na isa sa mga pangunahing nagsulong ng naturang batas, isusulong niya na amyendahan ito kung magpapatuloy ang hindi pagkakaunawaan. Sa lingwahe din, kung talagang magmatigas ang
executive sa kanilang interpretation, we might have to do an amendment. Samantala sa naging investigasyon ng Senado sa usapin ng pagpasok ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu sa bansa, malinaw anya na may pagkukulang ang Bureau of Customs dito. May valid point ang PIDEA dahil under the drugs law, talagang kailangan involved sila sa walang adulteration of the evidence. Ang nangyari, pinasukan ng customs yung warehouse, mga dumaan yung 8 oras bago tinawagan yung PIDEA. Sa ngayon, hinihintay pa rin ni Senator Angara ang mga paliwanag ni Customs Commissioner Nicanor Faldon sa usapin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. May panibago na namang mga kaso nakakaharapin si dating Vice Presidente Jejomar Binay. Ipinagutos na ng Office of the Ombudsman na sampahan ng 4 counts of graft and corruption at 3 counts of falsification of public documents si Binay. Kaugnay ito sa pagpapatayo ng Makati Science High School building na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Kasama rin kakasuhan si dating Makati City Mayor Jejomar Erwin Binay Jr. Co-accused din ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee at ang 2 contractors na Infinity Architectural Works at Hillmarks Construction Corporation. May panibagong suspension si Energy Regulatory Commission Chairman Jose Vicente Salazar dahil sa insubordination. Bukod pa dito sa naunang 70 araw na suspensyon sa kanya noong Mayo. Narito ang report ni Rosalie Coz. Sinuspindi muli ng Malacanang si ERC Chairman Jose Vicente Salazar. Ito ay matapos na mapatunayan siyang guilty dahil sa insubordination. Bunso dito ng hindi pagsunod at pagkilala ni Salazar sa pagtatalaga ng palasyo kay ERC Commissioner Jeronimo Santa Ana bilang officer in charge ng komisyon. And for his disobedience, for insubordination, for not obeying the appointment, the previous appointment released or given by the Office of the Executive Secretary to Mr. Atty. Santa Ana, OIC Santa Ana, for appointing another person as OIC. That is the case in the insubordination that was decided upon by the Office of ES. Bukod dito, inaakusahan din si Salazar ng pag-i-issue ng mga kautusan ukol sa renewal ng 7 electric power purchase agreements nang walang ginawang konsultasyon. Nilinaw naman ng Malacanang na ang panibagong 4 na buwang suspensyon ay hiwalay sa naunang ipinataw na 90-day preventive suspension noong Mayo. Si Salazar ay una nang inakusahan ng hindi pagsunod sa mga patakaran ng ERC sa pag-aaproba ng mga kontrata. Isa ito sa itinuturong dahilan ng pagpapakamatay ni ERC Bids and Awards Committee Chairman Francisco Jose Villa noong November 2016. Samantala, sinusubukan pa rin ng UNTV News and Rescue na kunin ang pahayag ni Salazar sa issue ngunit wala pa itong sagot. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Patay sa pananambang ang 2 lalaki sa San Juan City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Pinagbabaril ng 2 naka-helmet na sospek ang isang kotse sa Barangay Estancia, Barcelona Street, corner V. Cruz, pasado alas 6 kagabi. Ayon sa inisyal na investigasyon ng San Juan Police, galing ng kabilang barangay ang kotse ng tambangan ng nakamotorsiklo. Dito nga kinat, then pinutukan. So maaaring sinusundan. Kung makikita yung tama ng sasakyan, yung groupings ng bullet holes ay maganda yung sa doon sa passenger side. Patay ang 2 sakay nito. Nakitamo ng mga tama ng bala ng baril sa dibdib at 2 tama sa leeg. Naisugod pa sa malapit na hospital ang driver ng kotse, ngunit nasawi din ito pasado alas 9 kagabi. Na-recover sa crime scene ang 30 basyo ng bala ng 9mm na baril at 4 na 45 kalibre na baril. Tikom naman ang bibig ng mga kaanak nito at hindi nagbigay ng impormasyon nang subukin naming kausapin. Sa ngayon, patuloy namang iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril at tinitinan nila kung mayroong CCTV malapit sa lugar para makatulong sa kanilang imbestigasyon. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, San Juan City. Umabot sa ika-5 alarma ang sunog sa Maynila kaninang madaling araw na tumupok sa maraming bahay. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. 12 bahay ang nasunog sa Singalong, Maynila kaninang alas 3:30 ng madaling araw.
Dahil gawa sa light materials ang mga ito, mabilis na kumalat ang apoy. Bunsod dito, itinaas ng Bureau of Fire Protection sa 5th alarm ang sunog makalipas lang ang 30 minuto. Kaya ganun kalaki, nakikita nyo naman, light materials. Meron isang junk shop dyan, which junk shop is puro combustible. Tinatayang 26 na pamilya ang naapektuhan ng naturang sunog. Samantala, isang bombero ang naiulat na nasugatan sa kamay habang rumiresponde na agad na nilipatan ng pangunang lunas ng first aid responders. Hinimatay naman ang isang babae dahil sa suffocation sanhi ng makapal na usok. Idineklarang fire under control ang sunog bandang alas 4:30 ng umaga at kinumpirma itong fire out ganap na alas 5:43 ng umaga. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Ipinahayag ng Department of Agriculture na umabot na sa 6 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Pampanga dahil sa malakas na ulang dulot ng hangin habagat. Nasa telepono si Leslie Longbowen para sa detalye ng ulat. Leslie? Yes, Lakay, patuloy na nakatatanggap ng report ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pampanga sa mga naging pinsala ng habagat noong nakaraang linggo. Ayon sa ibinigay na report ng Department of Agriculture sa PDRRMO, umabot na sa 6 na milyong piso ang kabuuang pinsala nito sa lalawigan. Ang mga nasira ay mga pananim na palay na kung saan ang iba rito ay mga bagong pananim pa lamang. Nasa 297 farmers ang apektado at umabot na sa 534.62 hectares ang mga nasira. Ito ay ang mga lugar sa Florida Blanca, Lubao, City of San Fernando, Candaba, Santo Tomas at San Simon. Yan muna ang update mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leslie Huidem mula sa Pampanga. Muling gumuho ang isang bahagi ng lupa sa Santa Barbara Subdivision sa San Mateo, Rizal kahapon. At sa pagkakatayo pati ang kinatatayo ng ilang bahay ay bumigay na rin. Narito ang report ni Jenica Cruz. Kung noong Miyerkules ay may nadadaanan pang sidewalk ang mga residente ng Santa Barbara Villa Subdivision sa San Mateo, Rizal, kahit na gumuho na ang isang bahagi ng kalsada dahil sa ilang araw na pag-ulan, kahapon ay tuluyan na itong gumuho. Maging ang isang bahagi na kinatatayuan ng ilang mga bahay. Kaya naman napilitan na ang mga residente na makisilong muna sa ilang kapitbahay. Ayon sa Homeowners Association, nakahanda na ang pansamantalang lilipatan ng mga residenteng apektado ng naturang landslide. Hindi natin ma'am, kaya sabi namin pwede na silang lumipat kahit anong oras. Ayaw pa naman silang lumikas, kaya hinihintay namin ma'am kasi nakaprepare na yung mga lilipatan nila. Nangangamba naman ang mga residente sa iba pang bahagi ng subdivision at mga kalapit na lugar na mangyari din sa kanilang area ang katulad ng pagguho ng lupa. Ayon sa mga ito, nararamdaman nila ang bahagyang paggalaw ng lupa sa tuwing malakas ang buhos ng ulan. Kasi yung lugar po na to kasama po na kami sa fault line po na pinagbabawal po ng munisipyo Na-check na po nila ito. Kaya lang po, ewan ko lang po bakit yung Pag-ibig patuloy pa rin po ibinibenta mga unit dito. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, San Mateo, Rizal. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugtu, Frima. Nakalasalamat, Lakay, at maya paugtu ka rin kay katamong kasabay. Ini kay katamong balita ay iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ipinahayag ng DENR Region 3 posibleng magkaroon ng water shortage sa Pampanga sa taong 2025. Mula sa Pampanga, may report si Joshua Antonio. Live. Maya paugto, Joshua. Prima, maya paugto, pisag ng Department of Environment and Natural Resources Region 3, Kimbanuan 2025, posibleng may kating water shortage keti Pampanga. Karim ng alabasan ng banwad, takalaulat ng lalawigan king water shortage at water poisoning. Dapat mas maging malala pa iti Kimbanuan 2025. 12 balayan at syudad king Pampanga ay makaranas king water shortage Kimbanuan 2025. King ulira ding gagamit poso, karing-karelang bale at industriya. Timbalayan na ning Guagua, bababakin 2 cm ang level ni supply ng Danum keti Balang Panua. Makanyan mo rin, yung balayan ni Sasmuan ang magbaba naman king adwa hanggang 4 cm Panua.
At yan muna yung balita mula kay Kenny Pampanga, Prima. Salamat Joshua Antonio mula sa Pampanga. Nakahanda na ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa makasaysayang pagpapailaw ng ASEAN landmark sa lungsod na isasagawa sa darating na ika-8 ng Agosto. Mula sa Iloilo City, may ulat si Vincent Arboleda, live. Maya Paug to Vincent. Yes, maayong udto Prima, preparado na ang Iloilo City local government sa simultaneous lighting sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Landmark kung diin napili ang syudad na isa sa mga host ng natumod na selebrasyon. Paghahimuon ng historical lighting sa palaabuton nga August 8. 50 ka mga ASEAN Landmark ang dululungan nga pasigahon sa mga lugar nga nangin venue sa nagkalain-lain nga ASEAN meetings and activities o nangin host ng ASEAN centers kag mga ASEAN institution. Ang ASEAN Landmark isa ka lantern nga gindisenyo sa National Commission for Culture and Arts kag ubra sa fiberglass nga may mga bombilya kag disenyo sa ASEAN logo, dahon sang anahaw kag bulak sang sampagita. Ini man ang ginhimo sang mga inmates sang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para may palangitan-an man ang mga ini nga magamit nila sa ilang mga kinahanglanon. Prima suno kay Junal Divina Gracia, Iloilo City Tourism Officer, ibutang ang ASEAN Landmark sa atubangan sang Iloilo Convention Center kung diin ginlunsar ang pila ka mga ASEAN meetings. Kag mo ng update halindiri, balik sa imo. Prima? Maraming salamat Vincent Arboleda mula sa Iloilo City. Samantala, libo-libong security personnel mula sa iba't ibang law enforcement agency sa Davao City ang ide-deploy sa buong lungsod sa darating na pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Mula sa Davao City, may report si Janice Inhente, live. Maayong udto, Janice Inhente. Yes, maayong udto Prima, mas hugtan pa karon sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang seguridad sa adlawng pagsaulog sa ika-32nd year Kadayawan Festival. 17,000 ka security personnel gikan sa nagkalain-laing law enforcement agency ang i-deploy sa tibok syudad. Hugtan ang pagpatuman sa mga security measures sa mga checkpoints pasulod og pagawas sa dakbayan. Strikto sab ang obligado ang pag-check sa mga bags matag individual sa mutambong sa mga activity area. Padayon sab ang Oplan Bulabog Operation sa Davao City Police aron masiguro nga walay makalusot nga panggubot o mapungan ang bisan unsang terrorist act o crime activities sa adlong pagsaulog. Sugdan ang selebrasyon sa ika-14 sa Agosto hangtod magtapos sa ika-20. Samtang nagpahimang usab ang mga otoridad sa katawhan nga makigtimbaya yung pinaagi sa paghatag og impormasyon kung adunay mga namatikdang suspetsyadong butang o elemento. Mao ka na ang atong update gikan diri sa Dakbayan sa Davao, balik sa imo Prima. Daghang salamat Janice Inhente mula sa Davao City. At siya ni kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat Prima sa Longa Gloria. Susunod, Paralympic gold medalist Oscar Pistorius isinugod sa ospital. Mahigit 70 palapag na residential tower sa Dubai na sunog. At huling batch ng on-ground auditionees nagpasiklab sa Baguio City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang dalawang naaksidente sa motorsiklo sa Binyan, Laguna kagabi. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Nagtamo ng mga gasgas sa braso at tuhod ang driver ng motorsiklo na si Rainier Igson at ang angkas nito na si Epipani Kusipag matapos bumangga sa likurang bahagi ng tricycle sa National Highway ng Barangay Canlalay, Binyan, Laguna alas 9 kagabi. Ayon sa driver ng tricycle, mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya nito nahagip ang kanyang sasakyan. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team, ang mga biktima ay tumanggi ng magpahatid sa ospital. Dinala sa ospital si Oscar Pistorius
ang South African Paralympic gold medalist na nahatulang mabilanggo ng 6 na taon dahil sa pagpatay sa kanyang girlfriend. Hindi nagbigay ng anumang detalye ang prison service kung ano ang sakit ni Pistorius. Gayunpaman, sinabi ng spokesman na mananatili si Pistorius ng magdamag para maobserbahan. Ayon sa tagapagsalita, hindi siya maaaring maglabas ng pahayag tungkol sa kalagayan ng Paralympic gold medalist. Iniulat ng Citizens website na nanakit ang dibdib ni Pistorius na ayon sa mga prison staff ay maaaring atake sa puso. Nito lamang nakaraang Agosto, pinabulaanan ni Pistorius na tinangkan itong magpakamatay matapos nagamutin sa ospital dahil sa wrist injury. Bibisita ngayong araw si Vice President Leni Robredo sa mga biktima ng magnitude 6.5 na lindol sa Barangay Rizal, Cananga, Leyte. Nasa telepono si Jeneline Gakit para sa detalye ng ulat. Yes, Jeneline? Yes, Ella, nakatakdang pagdating ngayong araw ni Vice President Leni Robredo sa Barangay Rizal, Cananga Evacuation Site para sa isasagawang dialogo sa mga biktima ng magnitude 6.5 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Leyte noong July 6. Ella, sa tala ng OCDO Office of the Civil Defense, mahigit sa 2,000 pamilya ngayon ang pansamantalang nanunuluyan sa makeshift shelter o tent city, kung saan 581 families rito ay mula sa Cananga, Leyte. Dagdag pa ng OCDL, hinihintay na lamang ng Department of Social Welfare and Development ang pondo para makapag-umpisa na ng pamamahagi ng emergency shelter assistance at house materials para sa mga biktima ng lindol. Liban rito, minamadali na rin nila ng National Housing Authority ang planong pagpapatayo ng mga bahay sa mapipiling relocation sites ng lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, Ella, ayon sa OCDE, umabot na sa mahigit 220 million pesos ang naitalang damages sa infrastructure at mga ari-arian ng mga biktima. Atin mo ng ating update mula rito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jeneline Gakit, live mula sa Cananga, Leyte. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Victor Cosare. Good afternoon, Victor. Good afternoon, Ella, and to all our Kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A fire ripped through one of the world's tallest residential towers in Dubai on Thursday night, sending panicked residents fleeing from the building. Debris could be seen spiraling to the ground across the famous Marina district of the city as the fire consumed multiple floors of the Torch Tower after midnight. Authorities quickly evacuated the residents and no injuries were reported. The 1,100 feet, 79-story skyscraper, which is known to be popular with expatriate residents of the UAE city, was devastated by a fire in February 2015. There were no deaths in that fire. Meanwhile, a big impact on economic and trade is seen between Russia and the United States. Beverly Saison reports. U.S. President Donald Trump grudgingly signed into law new sanctions against Russia on Wednesday, a move Moscow said amounted to a full-scale trade war and an end to hopes for better ties with the Trump administration. Look, this morning the president signed the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. The president favors tough measures to punish and deter the bad behavior of the rogue regimes in Iran and North Korea. And he also sent a clear signal that we won't tolerate interference in our democratic process by Russia. The bill was improved, but Congress has encroached on the power of the presidency, and he signed it in the interest of national unity. Trump signed the bill behind closed doors without the fanfare that has customarily accompanied his signing of executive orders. The legislation would affect a range of Russian industries and might further hurt the Russian economy, already weakened by 2014 sanctions imposed after Russia annexed Crimea from Ukraine. Russian Prime Minister Dmitry Medvedev called the sanctions tantamount to a full-scale trade war, adding in a Facebook post that they show the Trump administration had demonstrated utter powerlessness. Medvedev added that the hope that Russia's relations with the new American administration would improve is finished. The new law allows Congress to halt any effort by Trump to ease sanctions on Russia. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, San Diego, USA. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Ella. Thank you, Victor, for the latest news abroad. Halos 100 mga singing hopeful ang nagpasiklab
sa huling Wishcovery on-ground audition na isinagawa sa Baguio City. Narito po ang report ni Leslie Longbowen. Gaya ng himig ng isang sikat na awit, hindi biro ang pagtuklas sa susunod na online singing sensation. Mula sa Timog, Silangan at Kanluran ay napuntahan na ng Wishcovery team. At para sa last leg ng Wishcovery on-ground audition, nandito tayo ngayon sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Dinarayo ang Baguio City dahil sa mga sikat nitong tourist destination. Pero sa araw na ito, pinatunayan ng mga taga rito na maging sa talento ay may maipagmamalaki ang syudad. Tumindig ang balahibo ng mga manonood sa performance ng 26-year-old property consultant na si Roha Maling Adolfo. Nais ni Roha na ibahagi ang kanyang talento hindi lamang para sa kanyang pangarap. I believe that singing is a way for me to touch other people's lives. So as much as possible, I have to give my all for the audience. Nainganyo namang muling sumali sa singing contest ang musician na si Ina Timoteo. Para sa kanya, naiiba ang Wishcovery sa ibang mga kompetisyon. Kasi sa Wish, sa tingin ko, mas may chance po yung mga musicians kasi hindi mo kailangan na magpakitang gilas talaga. Ang kailangan nila yung puso, yung boses talaga. Kaya Sa kabuuan, 1,500 singing hopefuls ang sumalang sa mga on-ground audition ng Wish 1075 sa iba't ibang lugar. Ang mga mapipiling pre-qualifier ay magkakaroon ng pagkakataong makaawit sa mismong studio ng Wish 1075. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Baguio City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend! Weekend.